ang dalawang bagong karagdagang landing platform docks para sa Philippine Navy malapit nang matapos. Isa nga po ang proyektong ito sa inaasahan ng Pilipinas lalo pat umiinit na ang tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Bilang parte nga po ng modernization program, ang Philippine Navy Silip Amphibious Capabilities at upang palitan ng mga lumang barko ng Pilipinas ay nag-request pa nga po ang Philippine Navy para sa pondo para sa dalawang karagdagang strategic silip vessels bilang parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Base nga po sa bid documents ay pinalitan nga po ang pangalan ng proyekto bilang Landing Docks Acquisition Project. Dito nga po makikita ang pinagkaiba ng Strategic Silip Vessel Acquisition Project na naganap ng Horizon 1 Phase. Ang acquisition project na ito mga idol ay para sa dalawang landing platform docks, 4 na landing craft utility at 4 na rigged hull inflatable crafts. Ito nga po ay may budget na mahigit sa 5.5 billion pesos. Ang pondo nga po dito mga idol ay mula sa General Appropriations Act funds gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund na babayaran via Multi-Year Obligation Authority. Ang SARO mga idol o Special Allotment Release Order ay nalabas noong May 27, 2022 na nagkakahalaga ng mahigit sa 800 million pesos para sa 15% down payment. Ang winning proponent nga po sa proyekto ay ang PTPAL ng Indonesia, kung saan sila nga po ay magdi-deliver ng 2 units ng strategic silip vessels, 2 units ng landing craft utility na dapat sanay 4 at 4 na rigged hull inflatable boats. Kabilang nga rin po dito ang Integrated Logistics Support Package. Ayon nga po sa latest update ngayong taon para sa 2 barko na binili ng Pilipinas mula sa Indonesia. Ito nga po ay may habang 123 meter na mga landing platform docks. Kinumpirma nga po dito mga idol na ang unang delivery para sa unang barko ay inaasahang darating sa 2026. Bagamat 2026 pa nga po ang dating ng unang barko, ay nasimulan na nga po itong gawin at malapit nang matapos ayon sa mga impormasyon. Hindi nga po ganun kabilis gumawa ng barko mga idol dahil marami pang proseso ang pagdadaanan. Kabilang na nga po dyan mga idol ang pagsasagawa ng sea trials na inaabot ng mahigit sa 1 taon. Ang 2 bagong barkong ito mga idol ay halos kapareho ng naunang 2 barko na na-deliver na sa ating bansa, ang Tarlac Class Landing Platform Dock. Ang mga barko nga pong ito ay para sa amphibious operation at transport duties upang suportahan ang Armed Forces of the Philippines. Ang mga barko nga pong ito ay ginagamit sa humanitarian and disaster relief and search and rescue operations. Kaya't malaking bagay nga po ang mga barkong ito para sa Philippine Navy dahil maraming kababayan nating Pilipino ang natutulungan nito. Hindi nga lang po ito nagagamit sa military missions mga idol, kundi pati na rin sa kalamidad at emergencies. Kaya't sa pagdating nga po ng 2 bagong barkong ito ay siguradong mabuboost nito ang capabilities ng Philippine Navy dahil madadagdagan na naman ang kanilang mga floating assets. Bukod nga po sa 2 barkong ito ay naasahan din na bibili pa ng naval helicopter ang Philippine Navy na ko-complement sa 2 landing platform docks na ito. At nang sa ganun mga idol ay maging fully operational na ang barko na kompleto sa kanyang kagamitan. Siguradong mapoprotektahan nga po nito ang ating mga teritoryo, lalong-lalo na ang West Philippine Sea. Sa panahon ngayon mga idol na umiinit na ang tensyon sa West Philippine Sea ay kinakailangan na nga po ng Pilipinas na bumili ng mas malalakas at mas maraming floating assets. Ang mga barko nga pong ito ang poprotekta at dedepensa sa ating mga teritoryo at sa sambayanang Pilipino. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!